So ito mga kababayan, panoorin muna natin ang nasabing balitang ito at bigyan po natin ng ating opinion at reaksyon. Mabigat ang patutsada at diretsong akusasyon. Ayon kay Vice President Sara Duterte, mas mabangis daw ang kasalukuyang gobyerno at dapat daw panagutin mismo si PBBM sa banta ng pagkakakulong ng kanyang ama sa ICC. Yan ang agenda report ni Hannah T. Matindi yung laban ngayon kasi mas tibuan yung administration ngayon as compared to sa administration ito ang So ang tanong dyan, Madam Vice President, paano mo nasabi yung mga bagay na yan? Diba? Di hamak, Madam Vice President, na mas mababa ang crime rates under sa administrasyon ngayon ni PBBM at walang casualties ang administrasyon ni PBBM tulad sa casualties, number of casualties sa ilalim ng administrasyon ng iyong ama. Madam Vice President, paano mo nasabi na mas worse ang administrasyon ni Marcos kumpara sa administrasyon ng iyong ama? Ngayon ang layo-layo, ang layo-layo ng nakikita nating datos ngayon. Under Marcos administration, bumaba ang krimen. Walang patayan, walang pang-aabuso ng mga pulis. Sa administrasyon ng iyong ama, Madam Vice President, tingnan mo naman, 'di ba? Tingnan mo naman Madam Vice President kung ano po ang nangyari. 'Di ba? Huwag po tayong magbulag-bulagan. Alam namin na alam mo kung ano ang ginawa ng iyong ama, Kanya nga lang gusto mo lang talagang siraan si President Marcos dahil sa iyong pansariling interest para sa 2028. Tuloy. Matinding patama ni Vice President Sara Duterte sa Marcos administration kasunod ng mga pinagdadaanan ng kanyang pamilya ngayon. Diretso na ring sinabi ni VP Sara na dapat makasuhan si Pangulong Bongbong Marcos dahil di raw makukulong ang kanyang amang si FPRRD sa ICC kung walang approval ni PBBM ang pag-aresto. Una nang binakapa ni VP Sara ang rekomendasyon ni Senator Amy Marcos sa Ombudsman na imbestigahan ng ilang government officials tungkol sa March 11 arrest dahil may admin at criminal liabilities daw sila. Oo, dapat talaga managot ang Pangulo ng Pilipinas because he allowed foreign entity, foreign organization to interfere with our national sovereignty. So hanggang siya dapat makasupot po kasi hindi naman mangyayari lahat yun kay walang approval ng Pangulo. Tinawag pa diba mga kapatid? Ganon ka, alam yun, ganon ka low ang comprehension mga kababayan ni Vice President Sara Duterte. Ito mga kapatid, ilang beses na po itong inulit-ulit ng Malacanang. Ni minsan, hindi po binigyan ng jurisdiction ng Marcos administration mga kababayan ang ICC dahil hindi na po tayo affiliated doon mga kapatid. Ang nangyaring paghuli kay former President Duterte mga kababayan, in compliance po natin yon sa ating obligasyon sa Interpol. And it so happen mga kapatid na yung warrant ni Digong, dahil hindi na pwedeng pumasok ang ICC dito ng basta-basta, dinaan po ng ICC mga kababayan dito sa Interpol. At ang Interpol mismo mga kapatid ang pumasok sa Pilipinas at nag-serve ng warrant ni Duterte galing sa ICC. Mga kababayan, sa mga hindi po nakakaintindi mga kapatid, ang Interpol po ay short term po yan mga kababayan sa International Police. From the word police mga kapatid. Ewan ko ba, abogada po si Vice Presidente mga kababayan, pero nagtanga-tangahan siya mga kapatid pagdating sa issue ng kanyang ama. Ni minsan mga kababayan, hindi po binali ni PBBM yung kanyang unang sinabi mga kapatid na hindi niya bibigyan ng jurisdiction ng ICC. Wala po mga kapatid, hindi po binali ng presidente yan. It so happen lang mga kapatid na ang Interpol mga kababayan ay ginamit ng ICC para ma-serve nila yung warrant ni former President Duterte. So bakit si Marcos, bakit si PBBM ang gustong mapanagot ni Vice President Sara Duterte? Ngayong ginagampanan lamang mga kababayan ng administrasyon ni PBBM yung ating obligasyon sa Interpol mga kapatid dahil meron po tayong obligasyon diyan, 'di ba? Part po tayo ng Interpol mga kababayan. Kaya lahat ng
sinasabi ng Interpol, mga kapatid, kailangan tugunan po yan ng Pilipinas dahil tayo mismo, mga kababayan, tayo, ang Pilipinas mismo, mga kapatid, ay nakikinabang din sa serbisyo, mga kapatid, ng Interpol. Tuwing meron tayong pinapadampot doon sa ibang bansa, mga kababayan, na nakatakas dito sa Pilipinas, Interpol po, mga kapatid, ang ginagamit natin. Doon yung kay Alice Go, mga kababayan, kung hindi po ako nagkakamali, mga kapatid, Interpol din po ang namagitan noon kung kaya't, mga kapatid, na iuwi si Alice Go dito sa bansang Pilipinas. 'Di ba? Alam ni Sara Duterte yan, mga kapatid. Kanya nga lang, gusto lang niyang bulagin ang mga Pilipino, mga kababayan, especially itong kanilang mga supporters, gusto lang niyang bulagin, mga kapatid, sa katotohanan. Kasi nga, mga kababayan, meron pong interes si Sara Duterte na tumakbo sa 2028. Tuloy. Panitong desperado ang administrasyon. Naisip ko yan. Desperado ang administrasyon o ikaw ang desperada, Madam Vice President? 'Di ba? Tingnan mo naman yung ginagawa mo ngayon. Ultimo, manok ng administrasyon, binabackdoor mo para para makakuha ka ng mga puntos pagdating ng impeachment trial mo. 'Di ba? Yun naman yun, Madam Vice President. Sino kaya sa inyo ang desperada? Ewan ko ba dito, mga kapatid, hindi na naman yata nakainom ng gamot itong si Vice President Sara Duterte, mga kababayan, kung kaya't lutang na naman yung kanyang utak, mga kapatid. Tuloy. Tinawag pa nitong desperado ang administrasyon. Naisip ko yan na hindi talaga titigil hanggang hindi ako makulong or mga side. Saan mo kinuha yung mamatay, Madam Vice President? 'Di ba? Gumagawa ka na naman ng fake news, 'di ba? Nag-i-insinuate ka na naman ng mga bagay na wala namang basihan. In fact, mga kapatid, hindi na nga siya pinapansin ni President Marcos eh. Ang sumasagot na nga lang sa kanya ngayon, mga kababayan, si Attorney Claire Castro na nga lang eh. 'Di ba? Mga kapatid, itong si Sara Duterte, nag-i-insinuate na naman ng mga ganyan mga bagay-bagay, particular dyan sa mga patay-patay na yan, para pag-usapan na naman, mga kababayan. 'Di ba? Ganon siya, mga kapatid, mag-fabricate ng issue. Kahit wala namang mga attempt sa kanya na ginawa ang administrasyon, mga kababayan, patuloy siya, mga kapatid, sa pagbibitaw ng mga salitang irrelevant naman, mga kababayan, sa issue na kanyang kinakaharap ngayon, para lang, mga kapatid, makakuha din siya ng simpatya sa taong bayan. Tuloy. Yung na lang naman talaga ang dalawang hindi pa din nagagawa sa kayo. Nahaharap ngayon sa reklamong physical injuries at grave threats ang kapatid niyang si Congressman Paulo Duterte matapos ang isang insidente sa isang bar sa Davao City nitong Pebrero. Viral ngayon ang CCTV footage na ito. Para kay VP Sara, wala naman daw kinalaman ang mga manok ni PBBM sa Davao tungkol sa kaso. Pero naniniwala siyang PNP at CIDG ang may pakana nito. Nako, Vice President, 'di ba? Kung sino-sino na lang ang dinadamay mo. Hindi ka naman inaano ng mga organisasyon na 'yan. 'Di ba? Lahat na lang dinadamay mo para lang pagmukain mong masama ang administrasyon ni PBBM. 'Di ba? Pero, mga kapatid, gaya nga ng sabi ni Attorney Claire Castro, dapat pa bang paniwalaan, mga kababayan, ang ating Vice Presidente? Kung sa kanya na mismo nanggagaling, mga kapatid, ang mga maling impormasyon na kumakalat ngayon sa social media. 'Di ba? Dapat pa bang paniwalaan, mga kababayan, ang katulad ni Sara Duterte, mga kapatid, na fake news queen? 'Di ba, mga kababayan? Paano nyo masasabing credible si Sara Duterte, mga kapatid? Puro fake news lahat, mga kababayan, ang lumalabas sa kanyang bunganga. Isa pa, mga kababayan, idagdag mo pa yung mga falsification of documents, mga kapatid, doon sa liquidation ng kanyang confidential funds. 'Di ba? Mga kapatid, dapat pa bang paniwalaan yung ganitong klaseng tao? Dapat dito, mga kababayan, doon na sa sa Mandaluyong, mga kapatid. may matinding pangangailangan po ito, mga kababayan, may atensyong medical, may matinding pangangailangan ng atensyong medical itong si Vice President Sara Duterte, mga kapatid. Doon po ito nararapat sa Mandaluyong at hindi po diyan, mga kababayan, sa Office of the Vice President.
Anyway mga kababayan, no, hanggang dito lang itong video na to. Grabe mga kapatid, ano? Nakakakuan talaga, no? Nakaka-ember na talaga itong mga ginagawa ni VP Sara mga kababayan, no? Imbis na magtrabaho na lang siya, makipagtulungan sa administrasyon, 'di ba? Kung ano yung dapat gawin para mapaganda yung ating bansa. Mga kapatid, no, ang ginagawa ni Sara Duterte po ngayon mga kababayan, sa mga hindi po nakakaalam, no, or hindi nakakahalata dito sa kanyang mga diskarte, dinidivide po niya mga kababayan ang bansang Pilipinas. Dahil mga kapatid, meron po siyang mga pang-personal na interest na inuuna mga kababayan. Kaya imbis na makipagtulungan siya, no, sa gobyerno mga kababayan, siya po ngayon mga kapatid ang gumagawa ng paraan para maging divided tayong mga Pilipino. Anyway guys, hanggang dito na lang itong video na to. Kung nagustuhan niyo po ang ating content, huwag kalimutang i-like ang ating video mga kapatid para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.